Malaking usapin ang ginawang desisyon ng Budget Amendments Review Subcommittee na dagdagan ng pondo para sa tulong panghanap buhay para sa ating disadvantaged na displaced workers sa tupad ng DOLE at Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS ng DSWD. Sa halip na ituon ng bilyon-bilyon piso sa mga proyektong pang-flood control ng DPWH, minabuti ng mga kongresista na ituon ang bahagi ng salapi sa mga programang direktang makatutulong sa mga nangangailangan. Mula sa 255 billion pesos na alokasyon ng flood control, 46 billion pesos ang inilaan para sa tupad at AICS. Kaya't sa darating na taon, tataas ng 59.5 billion pesos ang pondo para sa AICS at 26.9 billion pesos naman para sa tupad. Sa unang tingin, makabuluhan at makatao ang hakbang na ito. Sa halip na manatiling nakatenga, umapunta sa mga proyektong maaring kainin lamang ng katiwalian, diretso ito nga abot sa mga pamilyang nangangailangan ng tulong. Gayunpaman, mahalagang tanongin, nasapat ba ang pagbawas ng pondo para sa flood control? Hindi ba taon-taon ay biktima ang mamamayan ng baha at kalamidad? Kapuri-puri ang pagbibigay pansin sa garang pangangailangan na mahirap, ngunit hindi dapat isang tabi ang pangmatagalang solusyon sa mga sakuna. Kung tutuusin, parehong mahalaga ang pangmadali ang tulong at pangmatagalang solusyon. Hindi dapat maging palugit ang isa para sa kapakanan ng iba. Ang hamon ngayon sa Kongreso ay tiyakin na ang pondo saan man ito ilaan ay hindi mauuwi sa bulsa ng iilan kundi tunay na mararamdaman ng mamamayan. Sa huli, ang usapin ay hindi lang kung magkano ang inilaan kundi kung paano ito gagamitin. Ang dagdag na pondo para sa tupad at AICS ay dapat maging sandigan ng mga nawalan ng kabuhayan at ng mga pamilyang dumaranas ng krisis. Subalit hindi rin dapat kalimutan ng pagbaha tulad ng kahirapan ay isa ring matagal ng sugat na dapat bigyan ng pangmatagalang lunas. Yan ang ating Bombo News Analysis. Sa kung inyong lingkod, Bombo Jason Felina. Pastradio, Bombo!